Cake donut. Oo. Sarap. Anong ano yan? Ano yan? Ano yan, Braso ng Jess? Mercedes. Oh, braso? Ano? Braso? Braso, sarap. Ito, favorite mo, Jess. Ito, Ito ube. malaki. Ube. Ube de leche ata. Ito. Ang daming options. Ang sarap ah. O, diba? Hindi na nagtrabaho. Nahihilo Oo, ako. sorry, Batiin babati muna pala natin tayo. sila. Batiin na muna natin. Alright, 3, 2, 1. Good morning, mga kapatid! August 2 na, Mapting Jen Agsapa sa wikang Ibaloy sa atin pong mga kapatid. Last day of the work week. Sa akin talaga nang galing. Last day of the work week. Extra sweetness and happiness overload na naman po dito sa studio. At sa sobrang good vibes nga po nahatid ng ating treats this morning, kahit kami rito ay napapa, Sa ating mga kapatid dyan, kung level up po, celebration ang hanap ninyo, subukan nyo na ang ganitong klase ng dessert bar. Wow, ika muna ulit. Ayan, perfect yan sa kahit anong okasyon at syempre, sa mga kapatid natin may mga sweet tooth dyan tulad ko. Espesyal din ang mga ito dahil ang inyong favorite dessert naka-customize depende sa kung ano ang tema ng inyong celebration. For sure, sulit na sulit ang ibabayad natin mga kapatid dahil noon pa man, patok na ang kanilang dessert bar business. And para matikman natin and ma-explain ng gusto, tawagin na natin ang owner ng Aki's Delights, Audrey Nicole Cazeñas. Good morning! Audrey, parang walang laman yung nakuha ko. Oh wow, naubos mo na oh. Audrey, parang natapon. Masarap nito yung braso. Sarap nga. Audrey, ngayon lang ako, magtatanong ako, kunwari para sa mga kapatid natin na hindi alam, ang ibig sabihin ba ng dessert bar? Ano ang laman nitong dessert bar? Usually po kasi, di ba, sa mga events po, parang siya yung grazing table or pika-pika. Kasi yung mga usual na cakes na nabibili lang natin sa mga bake shops, isang malaki siya eh. So, Yes, tama. this way po, share siya sa guests, makatitikman nila almost all of the varieties po. What do we have here? We have Brazo de Mercedes po in cup. Sarap. Ito yung muntik nang maubos si Jess. Grabe. Tingnan mo, muntik Medyo niyang hindi ko siya maubos. Pero walang bawas, sir. Oo, walang bawas. And then, itong pink. Strawberry chocolate cupcakes, tas mocha Ayan. chocolate. Yum. Banoffee pie shots. Oh, wow! Oo. Are those Konti red lang, sir, velvet? baka ano. Yun na nga, napapadami na ako. Red velvet cream cheese brownies, tas yung bestseller namin, the classic chocolate brownies. Yan pa rin ang bestseller, brownies pa rin. Yes po. Chocolate mousse shots, and then ube de leche po. Ang sarap ng Must ube de try. leche. Panalo siya. Promise. Yun din ang masasabi ko sa braso, sobrang sarap din eh. Parang lahat masarap. Super moist. Saka yung mga ganito, minsan, hindi mo na mamalayan, ang dami mo na Ang dami na. nakakain. Oo, totoo. Sige nga, try ko yung brownie. Tingnan mo. Sa Kasi dami yun ng yung masasarap na bestseller flavor, nila. Ito yung brownies pa rin ang bestseller, diba? bestseller ninyo. Opo, kasi ano siya, Bakit nga? stand out siya sa iba Ito, kasi dito. lagi sinasabi ng mga clients namin, even the guests po. Hindi siya masyadong matamis, pero kuwang-kuwa yung classic brownies taste niya. Sakto nga siya. natin. It's not too sweet, di ba? Yung consistency niya, yung texture niya is very, At saka alam mo, patok to sa mga bata. Yes, Dahil po. mga bata, alam mo, tsaka ang ganda ng table nyo kasi saktong-sakto abot na abot even ng kids. Totoo. Yes. Kasi importante yun, di ba? Minsan Ano? may mga table kasi na masyadong mataas siya para makita ng iba. Yung mga bata hindi nila nakukuha. Totoo. Eh, ang Good dessert observation. bar parang patok talaga for kids parties, di ba? Opo. Actually, even weddings po and corporate events. Yes. Odds, Nakahain. tanong ko, yung mga nakahain ngayon sa harap natin ng mga dessert, meron ka pa bang ibang options or ito na yung lahat? Ito po yung usual kasi sila yung bestseller po. Okay, pero Yeah. meron kayong mas wider menu for the dessert bar na Opo, pwedeng minsan pagpilian. nagre-request sila or minsan may add-ons like burgers or Talaga? sushi, ganyan. So, nagsisavory din kayo? Opo, pag Wow. snack bar. O, di, tinan mo, bar. naubos na ni Jess yung ube niya, oh. Nice! Palagay Kaya ko. pala quiet si Jess for the Alam mo, first time in iba pala- history. Ay, for the first time in Wow! 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 Okay, It's Audrey, gonna ako be na raining lang. men. Magkano ang range nitong dessert bar mo? Customizable pa siya? Kunwari, pang ilang packs, ilang hours, ganun ba? Okay. Sa amin po, this package po is for, good na siya for 50 packs. Then, 50 packs. for only 8,000 pesos po. Kasama Wow! niya, unlimited juice flow, and then no time limit po kasi kami. So, pag Hanggang naubos Pwede na, maubos na. okay na yun. Pero, in case hindi maubos,
pwede po siya i-take out ng client. Amazing, ang saya. Odds, saan namin kayo pwedeng makontakt, matawagan, if in case gusto namin ng Aki Snack Bar, Dessert Bar? So pag may events po kayo na parating, you can also message us sa Facebook po namin, Aki's Delights, and Instagram, Aki's_Delights po. Siguro, Audrey, ako na lang ang tanong ko is kasi busy yung mga kapatid kong kumain. Ako hindi ko masyadong Ang enjoy. tanong ko talaga, Aki. Talaga ba? Ay, Aki tuloy. Tanong ko, Aki. Sino ba kasi si Aki? Si Aki Wait po, lang. Sorry, go. Hindi, nakita ko rin, parang Ferris wheel din pala siya. Interactive kasi siya. Oo, tinan mo. Kasi Party mga Aki. kids laging pag may events ginagano Oo. nila. Yan, Si yan. Aki po ang aming lucky charm, yung baby namin. 2 years old na siya. Oh, hello, Aki. Hello, Aki. If you're watching. Aki, hello! Amazing. Ang sarap. Pinatamis mo ang araw namin. Ay, may Audrey. tanong pala ako. Kailan ka pala nag-start getting into baking? Actually, ano lang po, last year lang. Wow, Tapos talaga? ano lang siya, parang naisipan ko lang na, ba't di ako mag-bake? Kasi mahilig ako manood ng mga cake decoration videos, mga So, Korean YouTube baking. University ka natuto. YouTube University. Galing, ha? din. Self-taught din in a way, di ba? Pero nakakabilib kasi yung iba, when they learn something new, ang ginagawa lang, pang personal nilang ginagawa. Bibig ka sabay. Pero ito, binisnes mo agad-agad. Kasi lahat po ng binibake ko, pinopost ko siya sa social media. And then may mga nagme-message na, uy, magkano yan? Di sabi ko, Aki's Delight soon. Pabiro lang sana. Gusto ko yung nag-order na. Tapos yung dessert bar, kahit bago pa kami. Actually, ang product ko pa lang nun is cupcake and brownies. May yung friend ko nag-message siya na, uy, kaya nyo na ba mag-dessert bar sa wedding ko? Sabi ko, parang, go, sige. Kasi opportunity na nila malapit. So yun po, doon na nag-start hanggang sa may mga nag-message na, then tuloy-tuloy na. Galing. Magkano kinailangan mong puhunan? Actually, ang oven ko is sa sister-in-law. Okay. So halos yung ingredients lang talaga, tsaka yung sa table po. So yung mga more or less 5K lang ata ako nag-start. Diba? Ganda. Galing. Galing talaga. Ibang diskarte. Opo. Minaximize lang po namin kung ano yung already na meron na kami. Nice. Okay. Audrey. Thank you very much, Audrey. Thank you so Katulad much sinabi ni din Dims, po. sobrang pinatamis mo yung umaga namin, lalo na ako. Lalong-lalo na si Jen. Nakailan ka rin, Jen. Talaga naman. Thank you so much, Audrey. And hello kay Baby Aki. At eto naman po, para sulit na sulit pa ang ganda ng ating morning. Aba, huwag pong bumitiw sa panonood ng Good Morning, kapatid, at malay ninyo. Kayong manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Simple lamang po ang mechanics, mga kapatid. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning, kapatid. Sagutin lamang po ang question of the day. Ano ang iyong dagdag pampasaya tuwing Biyernes? Ang inyong pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi. Ang dalawang sagot po na aming mapipili, babasahin namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5 para sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman, kagumoka, go selfie at sagot na. Pag Friday, start of cheat day or cheat weekend. Kaya ito, pwede na kumain. Di pala ng Monday. maramihan. Whole week ka pala. Ayun pala yun. Pero ito, madami po kami inanda para sa inyo mga kapatid. From sweet, kumain muna tayo ngayon ng something na saktong-sakto for the rainy season. Yan ang mainit na sabaw ng bulalo. Mamaya may patitikim tayong version niya ng mag-partner na dating nurses. Ang kwento ng Pinoy Bistro sa Kitang-Kita. At ngayong dumadalas ang pag-ulan, dumadalas din ang pagbaha. Kaya lagit-lagi mga kapatid, itodo ang pag-iingat, lalo't di lang leptospirosis ang sakit na maaaring makuha sa maruming tubig baha. Tatalakayin natin yan mamaya sa What's Up Doc. At sa ibang issue naman po, illegal na parking sa tapat ng inyong bahay. Mga nagsusunog at nagpapausok na kapitbahay. Ang mga issue sa property na yan, pag-uusapan natin kasama si Attorney Buko sa Legal Bato. Doon naman po tayo sa isa pang masayang trip dahil sinubukan nating maranasan ang kakaibang experience bilang studio audience sa ating paboritong noontime show na Eat Bulaga. Ang pasilip natin dyan, aabangan niyo po sa trip ni Maui. Mula sa buwan hanggang sa lunti. And now, sa studio, ang isa sa mga hinahangaang pangalan sa teatro. Magpapamalas naman ng galing sa big screen sa How to Slay a Nepo Baby. Oh. V. Palmos, mga kwentuhan natin live.
Eto, para sa inyong next bonding idea, ipapasa natin ang saya sa hanip na laro ng Pass the Ring. Game on pa rin tayo this Friday sa ating Palarong Pampasaya. At eto para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay. Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet nyo today? Team Dimples! Yay! Team Dimples! Sinicure na niya ako. Kasi nga natatakot na siya ako. O Team Justin! Team Justin Kaya tayo! para kay Team Justin, Kaya natin kaya yun mga kapatid. Okay, i-comment na ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live. At mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo today sa aming palaro. Team Dimples o Team Justin. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of loan. Wala kang ihirit. Ay, hindi. Ano, wala? Hindi. Iboto natin si Justin. Yes! Thank you, thank you. Sana manalo tayo, Team Justin. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nako, isa sa mga perfect kainin ngayong maulan ng panahon. Mainit na bulalo, syempre. Masarap na ngang ulam, pwede pa ang pagkakitaan. Yan ibibida nating negosyo dito sa Kitang Kita. Sa panahong maulan, ano ang iyong ultimate comfort food? Para sa life partners na sina Abby at Grace, bulalo ang bida sa kanila. Kaya naman isang negosyo ang binuo nila para ibahagi ang bulalo at iba pang paboritong Pinoy comfort food, ang Pinoy Bistro. Registered nurse ang dalawa na minsan ding sumabak sa corporate world. At talaga namang nasa pagbibigay ng comfort ang passion ng dalawa. Kung dati ay para sa mga pasyente, ngayon ay para sa mga bulalo lovers. Nagsimula lamang ito online kung saan una nilang customers ay ang kanilang mga pamilya hanggang sa maging isang restaurant at kumikita na ng halos 100,000 pesos kada buwan. Ilan pa sa kanilang mabentang dish ang Pinoy classic na sinigang, dinakdakan at inasal. Para kina Abby at Grace, nasa masarap na pagkain at magandang kita ang tunay na comfort. At live nating makakasama ang mag-business partner at real-life partners na sina Abigail at Grace ng Pinoy Bistro. Abigail and Grace, good morning. Good morning. Okay, una sa lahat, ano bang kakaiba sa bulalo ninyo? Well, ang kakaiba dito sa bulalo namin is, syempre, ang panahon natin ngayon is tag-ulan na, Yes. July, August. Oo. So, for sure, ang hinahanap natin talaga is yung mainit na pagkain, sabaw, di ba? So, ang kakaiba talaga dito sa bulalo namin is, imagine, Sir Jester, at an affordable price for only 199 pesos. 199. 199, meron ka ng bone marrow sa bulalo mo. Uy, ayan And- oh. Yeah. Hindi kayo tinipid sa bone marrow kung kaya natin. Super. Ayan oh. Ayan siya sa gitna. Ito siya. Siyempre, hindi ko na matilt kasi baka tumapon yung sabaw. Ayan. Pero yung 199, gaano kalaki? Ito ba Ito yun? po siya. Ito po Ayan. siya. Good for So, how many yan? Good for 1 to 3 packs na po siya. For 3 packs, up to Opo. 3 packs kaya Up to at 3 packs 199. Sulit Yes yun. At hindi lang yun, marami pa kayong ibang putahe. Yes po. Ano-ano yung iba pa ninyong bestseller bukod sa bulalo? Meron din po kaming, may sabaw din po, tuna buntot. Oh. Yes. Ang bago po dito is may pinya po kaming nilagay. So ito po yung mga Wait, isa kakaiba sa nga yun. bestsellers Kasi po namin. yun yung pampaasim, yung pinya Yes. na ginamit nyo. Yes. Bakit pinya? Siya po yung bumabalance dun sa asim. So yung may tamis siya ng konting, Konti, tama. may tamis siya ng konti. So dun sa sinigang na tuna namin is,
That's just only 230 pesos. Nag-start siya sa 230 pesos up until Small, small. Meron kaming iba't ibang sizes, small, medium, large. So 230. Medium is 250 and large is 270. May mga nakabilao pa. Yes. Yes. So sa bilao naman po natin, nagre-range siya from 1,200 pesos to 3,400 pesos. So nagpe-personalize din po kami ng mga bilao. So lahat na nakikita niyo pong bilao dito, 1, 2, 3, 4. So It's package. package na po siya. So meron na siyang barbecue with rice. So sinama na namin Perfect ito na sa yan, bilao. pang-party, no? Sulit na Small sulit po. family gathering, pwede na Yes yan, po, sulit. yes po. Okay, matanong ko lang, bakit ito yung naisipan ninyong negosyo? Kasi ang dami naman ng mga negosyanteng Pinoy nagsisimula ng kanilang mga restaurant na Pinoy food. Sa inyo, bakit ito yung naisipan ninyo? Sumaba kayo at makisali kayo doon sa market. Ang dami na ninyo. So, basically, ito po talaga yung hilig po namin. So, ginawa lang talaga namin siyang business. Nasa puso po talaga namin yung pagkain. Tama. At the same time, kumikita po kami. Pero magkano yung kinailangan yung talaga para masimulan yung negosyo? So, nag-start po kami sa 20,000 to 30,000 pesos para sa mga stock lang po ng mga pagkain. So, hanggang sa nanganak na po siya na nanganak. So, nung medyo nakilala po kami online. So, kasi ang advertisement po talaga namin, Sir Jester, is online talaga. Online talaga. Online selling. And then, door-to-door po namin siyang dinideliver. So, made to order. And at the same time, diretso po siya sa mga bahay. So, ang target market po talaga namin dito is yung mga nag-work from home. Yun. So, yung mga panggabi natin, mga graveyard shift, most of them are actually under BPO industry. Right. So, nagbe-break lang sila, lalabas sila, then automatic may mainit na silang Kakain makakain. na. So, ibig sabihin, nagsimula kayo, walang online store. Yes. Ay, walang physical store. Walang physical store. Tapos, kailan kayo nagkaroon ng physical? We just turned a year last week. Oo. So, anniversary po ng Pinoy Bistro last week. So, masaya kami, nakaabot kami dito sa punto na to. Punto na to. Oo. Nasa TV5 na tayo. Nasa at nasa TV5 na po. Oo, okay. Pero yun nga, kailan kayo nagkaroon ng actual store, ng physical store na? July 2023. July 2. Oh! Yeah, just last year lang. Oo. Gaano katagal bago nyo nabawi yung inyong ROI? O papunta na doon? Actually, halos talagang na. Papunta na. Bawi na po. Bawi Okay. na po. Pero ito, matanong ko lang, para sa mga kapatid natin na maliit yung budget, pero gusto din nila magsimula ng pagkain, ng negosyong pagkain, ano yung pwede nilang gawin? Kahit naman po maliit yung yung Kapital. kapital nyo, wala naman pong problema dyan. Ang importante dyan, alam nyo po yung ginagawa nyo, naaral nyo po siya, at alam nyo po yung mga target audience nyo dito, yung target market nyo po. So, ayun, then alamin nyo rin po yung mga competitions dun sa lugar nyo, kung magtatayo kayo ng physical store or mapa-online store mo na yan. Ayan. Basta kumpiyansa ka rin sa luto mo. At I'm sure, ang huhusga niyan, yung mga kapatid natin Yes. sa Tikim Squad. Ako ba? Eh kasi naman kumpiyansa sila sa pagkain din nila. Hello, baka may birthday. Almusal natin Sabi nila, kunin niyo yung plate. Plate ba to? Pang sausawan nga to eh. Ang dami masarap na pagkain dito. Oo. Alam mo, nagko-complain Bulalo, mga yung isa sa kapatid kanilang mga kasi, specialty Jess, yan. hindi kasha. Hindi kasha, oo. Kailangan mas malaki. Basta, ito akin na to ha. Lagay Sige, na tikman natin to natin. dito. Tikman natin yung sabaw Ano ng pong bulalo. ano natin? Ano bang okay na tikman? Actually, lahat naman po. Lahat yan. Meron po. Ito nga, pwede na to. Buksan natin to. Buksan natin to. Ayan. Di ba yung mga nakikito diet? Ano yung mga ano yung mga bestseller ninyo pa? Halos lahat po nung pinresent namin po dito, talagang po talaga yung bestsellers po hinahanap ng talaga. tao. Oo. Oh, that's right. Pero grabe banggitin ko lang, yung bulalo, grabe yung bone marrow. Di ba? Nararamdaman mo na ba yung pagsakit ng batok mo mamaya? Ay, Jess, paborito ko masarap rin yan. Parang dynamite. O sige, anak, eto. Napaka-comforting. Oo. Okay, Bulalong-bulalo. I'm sure yung mga kapatid natin excited nang mahanap kayo or at the same time, halimbawa may event sila, baka pwede nila kayong kontakin. Pero bago yan, bago nyo sila imbitahin na kontakin kayo, Abby and Grace, ano pa yung iba nyong plano para sa negosyo, sa Pinoy Bistro? Ano pa yung goals ninyo? Siyempre, magkaroon din po kami ng mga iba't ibang branch, iba't ibang lugar. So, nag-start muna kaming palakasin to. So, importante sa amin na magkaroon ng ma-build namin na strong yung business plan namin, yung foundation dun sa unang lugar namin. Right. And then, yes. Which is sa Pasig. Which is sa Pasig. Oo. So, Saan sa Pasig? sa may Manggahan Barangay lang. Manggahan, okay. Oh, Diyan ako nag-high school sa may Jenny Avenue, sa Repsi. Oh, hindi na, totoo ka ba? Oo nga.
Doon ako, Malapit lang po sa amin. Saka, valedictorian. Deserve mo yan. Home Kumain school ka ako ng nun, marami. Valedictorian. Kumain ka ng marami. Victoria. Okay. Husgahan natin. Ano man sabi sa pagkain? Cheese sticks? Check. Eto, check good. to. Natry ko to kanina. Check na check yan. Ano to? Sisig? Sisig. Sisig Ano, and- Pew, ikaw? Ito po yung sisig. Bulalo. and Masarap. dinakda. Magkano Panalo. yung bulalo niyo? Yung bulalo po namin, 199 pesos po. 199. Good Ganyan for karami. good. Ito kalaki? Yes. Opo, ganyan po karami. 199. Good for Yes, as po. much as 3 people. Oy, Diba? Solid Hindi ka yun. na talaga Masarap siya. malulugi. Sorry. Pero ang maganda rito sa negosyo nila, nagsimula din talaga sila online. Okay. So malaking factor yung social media marketing. Ano yung Yes. naging strategy ninyo para sa pag-market ng inyong mga produkto online? Unang-una po, kailangan talaga maging visible ka po talaga online. Kasi pag wala ka talaga sa online, sabi nila, considered as parang hindi bilang yung business mo eh. Kasi yung tao po, nasa online na po talaga. Kasi nakahiga ka, nag-scroll ka, automatic. Oo. Nagutom ka, Nasa message mo sa na. loob Online ka oo. na. Di-deliver na namin sa bahay. Ako nga, kahit nakapikit, nagsuscroll eh. Patay tayo dyan. Hindi lang yun. Pinopromote? Nag-add to cart din. Oo, yun na, patay. Ano ba yung, kailangan ba everyday may post kayo online? Yes po. Yes. Everyday consistent Once a po day. dapat. At least once a day. Mix ganun. yan ng pictures at videos. Yes lahat po, na. reels, my story, Reels, lahat. oo. Okay, imbitahan natin yung mga kapatid natin. Saan ba nila kayo makukontak at mahanap? Hello everyone. So you can like us on Facebook, Pinoy Bistro. Ito pala. Sorry. So Pinoy Bistro. So you can contact us at 0926-025-2445. Again, that's 0926-025-2445. And again, we only have one account as of now, which is Facebook. Just type in Pinoy Bistro. Ayan, Pinoy Bistro on Facebook. Muli maraming salamat again. Abigail and Grace of Pinoy Bistro. Thank you very much. and Thank you. congratulations sa Thank you inyong po. 199. Oo. ano, Maui? Kakain pa ba? Ang sarap kasi! At ito po sa ating loading sikat, makakakwentuhan natin ang isa sa cast ng How to Slay a Nepo Baby. Si Pamos, abangan siya maya-maya lang. Ano ba pa? At sa Lingal ba to? Tapat ng iyong bahay, ginawang parkingan ng kapitbahay. Nako. Ang sagot ng batas tungkol dyan, abangan. At sa What's Up, Doc? Pag-usapan natin ang iba't ibang banta sa kalusugan mula sa paglusong sa baha. Kaya wag po kayo aalis, magbabalik pa ang inyong Pay Morning Kasalo, ang Good morning, kapatid! nagbabalik po ang Good morning, kapatid! Samot-saring sakit bukod pa sa leptospirosis ang maaaring idulot ng paglusong sa baha. Ang nakakabahala po dito, lumalabas lang ang sintomas makalipas ang ilang araw o linggo. Pag-uusapan pa natin yan sa What's Up, Doc. Maraming sakit na pwedeng makuha mula sa paglusong sa tubig baha. Samot-saring impeksyon ang maaaring idulot ng maruming tubig. Kahit sinong lumusong sa baha, either may open wounds or not, pwede silang magkaroon ng leptospirosis. Maliban doon, ang isa din naming concern ay yung mga agents na nag-cause ng diarrhea. So, maraming uri ng mikrobyo na pwedeng mag-cause ng diarrhea. Pwede ding siyang cholera, pwedeng salmonella, yung nag-cause ng typhoid fever. Lalo na sa mga bata at matatanda, prone din sila magkaroon ng respiratory infections, yung mga ubo, sipon, and kung hindi agad maagapan, pwede siya maging pulmonya.
May mga sintomas na dapat bantayan matapos lumusong sa baha upang malaman kung posibleng nakakuha ka na ng sakit. Later on, after 2 weeks, kaya kailangan alisto kapag nabawasan yung ihi, kapag mas mataas yung mga lagnat, nag-iba yung ugali ng patient, tapos yung medyo worst case scenario kapag meron ng dugo sa ihi or nasa plema, kung umubo or sumusuka siya ng plema. Yun yung tinatawag nating Wales syndrome. Kapag nagpatuloy ang pagsusuka at labis na pagdumi, may pwedeng gawing first aid bago dalhin sa doktor ang pasyente. Kuha lang kayo ng 1 litro ng tubig na malinis, tapos 6 na kutsarita ng asukal at 1 kutsarita ng asin ihahalo doon. Or yung isa ko ding pinapayo, kapag per glass yung iyong titimplahin, 1 kutsarita ng asukal, tapos tansyahin niyo yung mga 1/4 na kutsarita ng asin. Tapos for every episode na nagsuka or dumumi or nagtae yung pasyente, Kapag matamlay at hindi na makakain ang pasyente, agad ipatingin dahil baka mauwi ito sa severe dehydration o malnutrition. I-check din ang pinanggalingan ng tubig, lalo kapag kakatapos lang ng bagyo o pagbaha. kunyari yung free-flowing water sources. Historically kasi, for example, cholera, yung isang cause ng watery diarrhea, nakukuha talaga siya sa water sources na contaminated. Sa mga kapatid nating nakatira sa mga lugar na madalas bahain, lagi pong maging maingat at alisto. Ayan, maraming salamat, Doc, Mama. Alam mo, sa totoo lang, dahil nga tuloy-tuloy yung pag-ulan, lalo na nung huli, minsan hindi talaga natin kasi masasabi, huwag kayong lulusong sa baha kasi walang choice minsan kundi lumusong sa baha. So, ang pinaka-importante doon is yung aftercare. Paano mo ba maalagaan yung sarili mo from getting leptospirosis? Kaso, ang isa pa rin na nakikita ko dyan na nagiging problema, Mama, ubusan ng gamot. Oo. Alam mo, maganda pa nga, pag alam ninyo na magkakaroon na ng tag-ulan, medyo magbangko na po kayo ng mga gamot na mabibili ninyo. Kasi ang expiration naman ng gamot, kadalasan 6 months, 1 year, no? So, bago pa magtag-ulan, mabuti na yung meron kang extra, no? Kagaya nung sinasabi nung sa Red Cross last time, yung go bag, hindi mo naman siya sana gustong gagamitin, pero dapat meron ka nun sa tahanan mo. Kagaya ng mga gamot na yan. And also, maidagdag ko, no, Yes, na Mama. syempre, pag may sakit kayo, minsan po, pag may mga elderly sa bahay, prone, mga senior citizen, or mga bata, kadalasan yung mga ubos-sipon, kahit ano, viral yan eh. So, magsasama na, pag-iingat lang talaga bago lalabas ng tahanan. Agree ako dyan. Tapos balikan ko lang yung sinabi mo nga kanina. Because nga, pagdating po ng panahon na ganito, nagkakaubusan, maganda talaga na kahit yung sapat lang po, siguro pang isang round ng meds, para hindi kayo nakikisabay sa mga panahon na nagkakaubusan. Diba? Hindi kayo nakikipanik or nakikiubos ng gamot. So that's a very good idea. Thank you, Mama Dims, for sharing that. And thank you, Doc. Thank Dami you, natin natutunan. Doc. Eto naman po, kaway-kaway sa mga kapitbahay na bibili-bili ng sasakyan, wala namang parkingan. Naku, daming guilty dyan. At ang mas matindi pa, tapat ng bahay nyo pa ang garaheng napili. Yan po ang isyong tatalakayan ni Attorney Buko sa Legal Bato. Attorney, nakaka-stress na po talaga na kapag lalabas kami ng bahay ay may nakapark na tricycle ng kapitbahay sa aming right-of-way. Ano po ba ang saklaw ng right-of-way? Pwede ba namin lagyan ng aming gate ng don't block the driveway? Ang kalsada ay hindi pagmamay-ari ng kahit sino. Kaya hindi ito pwedeng gawing parking ng inyong kapitbahay, lalo na at ito ay nasa tapat ng gate ninyo. Ang right-of-way na tinatawag ay ang daan patungo sa pinakamalapit na kalsada mula sa anumang kabahayan o tirahan. Hindi ito maaaring harangan dahil labag ito sa fire code at building code. Ang maglagay ng anumang harang sa ingress o egress o pasukan at labasan ng anumang bahay o building. Maaari mong ireklamo sa barangay ang sino mang maglalagay ng harang o obstruction sa harap ng inyong gate at kung hindi pa rin sila susunod, ay maaari mo silang kasuhan ng unjust vexation sa korte. Ang kasong unjust vexation o yung pamumwisit ay may parusang pagkakulong ng 1 hanggang 30 araw
ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Oo, kasi mama, lalo na syempre yung harap ng bahay mo, that's part of your lupa that's part of your property. So talagang may karapatan ka talaga. O, tsaka for safety din, siguro baka meron kaming experience natin na kapag sa corner ka, bawal ka talaga magparada kahit sa tapat mo ha. Bawal ka magparada, I think 7 meters dito, 7 meters dyan kasi for safety. So, itong mga bagay na to importante at maganda na tatalakay ni Attorney Buko kasi at the end of the day, for safety yan. Yung mga rules na yan ay hindi lang dahil gusto lang natin na ganun ang rules niya, but really para sa ikabubuti ng kapaligiran natin. Tama. At saka syempre para iwas conflict, di ba? Oo, ayaw naman natin ng kaaway. Oo, ayaw natin ng kaaway, lalo na yung mga katabi nating bahay kasi matagal mo sila makakasama. So, kunyari, konting tiis na lang po, park mo sa medyo mas malayo, okay lang yun. Basta wag kang nakikiano sa property ng iba, di ba? Nakiki-trespass or kung ano man. That's right. Yes. Well, thank you, Attorney Buko. At ito naman po, mamaya, pasahan at pabilisan ng magiging labanan. Team Dimples pa rin kaya ang mananalo o babawi na ang Team Justin? Abangan yan sa aming palarong pampasaya. At susunod na po sa Trip ni Maui, binisita natin ang longest running noontime show bilang live studio audience. Alamin natin ang mga nangyayari on and off cam sa Itbulaga Studio maya-maya lang. At sa ating pagbabalik, makakwentuhan natin live ang talented theater actor at isa sa cast members ng now showing na How to Slay a Nepo Baby, P. Palmos! Fresh sa umaga! Eto pa, huwag kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Ito talagang sasabihin ko sa inyo, sobrang nag-enjoy ko yung pagiging host, diba? Pero iba pala yung feeling pag naging studio audience ka. May kasama siyang kilig, excitement, yung adrenaline mo ang taas. So, Gabi, isa yan sa mga naging paborito ko pang noontime show kasi yung Eat Bulaga, yun yung pinanood ko. Oo. And it's the longest running noontime show, mga kapatid. So, ito na, i-share ko lang aking experience dito sa Trip ni Maui. Good morning mga kapatid! Nandito tayo ngayon sa studio ng longest running noontime show, ang Eat Bulaga. Ako, sobrang excited na ako because ang trip natin today is as a studio audience. At ang nakikita nyo po sa tabi ko ngayon, ito po yung POV ng mga host pag nasa harap sila ng camera. Nakikita nila dyan yung preview at syempre mga iba pang camera. Tapos dito naman po sa bandang kanan ko, dito po umuupo ang mga live studio audience na gagawin ko rin for today. Kaya sobrang excited na ako. Ito yung ginagamit nila sa Perafi. Kung alam nyo to, diba? Talagang alam mo na legit Dabbercad ka talaga. Ayan, at ito pong dinadaanan ko ngayon. Dito po dumadaan yung mga guests na sasali sa mga games at segments ng Eat Bulaga. Bago magsimula, importante ang briefing, konting practice ng steps, at syempre, ang manalangin. Ayan na! Start na! Excited na ako! Ready na maglaro! Pataas! Pataas! Ayan,
kakatapos lang nung Perafina segment. Grabe, iba pala. Pag dito sa studio, mas exciting kasi nakaka-participate din kami kung pataas ba o pababa yung number. Hey, iba yung thrill pag dito sa studio. Grabe, the best. Kasama namin sa technical committee ang Good Morning Kapatid, si Maui David. Ayun, si Maui. Napakaswerte nga natin dahil nanalo ang kasama kong si Ate Glenda ng papremyo. In 45 seconds, give me 5 na pagkain. English, mga prutas na mayaman sa vitamin C. Maui, ano yan? Guava? Si Maui, bakit akong sino pa? Thank you, Yaya! Thank you, Sam! Binigay ko kay Yaya. Kay Glenda! Sabi mo, Yaya, si Glenda daw. At kasama ko ngayon, syempre, si Paolo. First of all, I want to congratulate you. Hi! Salamat. Congratulations kasi the longest running noontime show. I know. How does it feel? Akalain mo yun, bata pa lang ako, pinapanood ko na Bulaga. And ngayon, 45 years na kami. Siyempre, kumbaga yung trabaho namin sa host, parang nag-e-evolve din siya eh. Nadadala rin yung buhay mo talaga na, you know, na tumutulong ka, you know, you get to be a good role model, di ba? Ayan na, tapos na po akong manood. Grabe, sobrang sarap po sa feeling. Alam niyo po, sobrang sulit na pumila as a live studio audience. Dito po sa Eat Bulaga, dito lang sa TV5. Kaya itry niyo na rin yan. At yan po ang ating nakaka-good vibes na trip na naman. Kaya hanggang sa susunod na linggo po ulit, dito lang sa Trip ni Maui. Sobrang saya. Kasi sabihin ko lang ulit, grabe nanalo si Yaya ng 5,000. Binigay kay Yaya. Binigay ko talaga. Asan ang pruweba? Meron yung fans. Ang kuweba, yung mga ano kasi, parang Resibo. nagdi-deliver sa bahay, nagdo-doorbell na, nagamit na. Oo, nagamit na sa mga package. Pero alam mo, ito, I just also wanna thank, of course, the whole Eat Bulaga team. Sila, of course, sila Bossing, sila Tito Joey, and Tito Sen. Ayan, maraming salamat. And shout out kay Paolo Ballesteros for letting me interview him and be a part of my I segment. love Paolo. And of course, alam mo yung Eat Bulaga, gusto ko nang pumunta dyan. Eh. Tara! Kapit-bahay lang po. Actually, isang airport lang, nandyan na tayo. Ayan, okay. And of course, mapapanood yan dito lang sa TV5. At showing na sa mga sinehan ang Rod Marmol film na How to Slay a Nepo Baby. Para pag-usapan natin yan, kasama natin ang isa sa cast members nito, ang extra talented TV and theater actor, #Pinoy Pride, mga kapatid, Viva mo! Correct natin, hindi lang isa sa mga cast, isa sa mga bida. Bida. Isa sa mga Leading. bida. Leading. Nasa poster yung pangalan. Birthday mo ba? Happy birthday! Uy, thank you very much. Parang feeling ko birthday ko talaga. Oo, at saka hindi naman sa pinipressure kita kasi ang intro mo, extra talented. Dapat ang intro mo agad eh. Pak! Diba? Yung talaga Dapat sample na agad. Sample na agad. Na-pressure po ako dun sa extra talented. Tapos merong Pinoy Pride. Nakakaloka. Pero thank you so much naman po doon sa pa-intro na yun. Maraming salamat. See, I'm so happy kasi lagi nung huli tayo nagkita, ito yung sa Manila Film Festival. You Yes. also had a movie there with Adrian Nindayag. Tama ba? Different movie siya pero we're on the same set. Yes, no? oo. And I'm just, masayang-masaya ako kapag meron tayong mga mahuhusay from the theater na nakakapag transition ng maganda to TV. Kasi dati, di ba, parang meron yan, parang separation na hindi pinag-uusapan, pero ngayon, hindi. Talagang mahuhusay ang mga nagtatransfer from theater to TV and vice versa. Marami rin mga TV actors and actresses ngayon na nagsi-theater. Ano ang masasabi mo doon sa magandang nabuong pagsasama na yon ng teatro at ng telebisyon? Para sa akin, maganda talaga siya kasi nawawala na yung barrier. Nawawala din yung
yung pagtataasan ng kilay na, okay, from theater ka. May ganun ba dati? Yung ganyan. Oo, na parang... Parang dalawang magkahiwalay naman. Yes, magkahiwalay. Tapos meron nga parang like in terms of rate, merong theater rate, tapos may ganito. Na okay. parang may ganun. Pero ngayon na yung mga from the TV is also trying their hands and feet and all their bodies in theater. Parang ang saya no na nakikita din nila yung discipline because it's two different disciplines na parang 'di ba parang kailangan mong parang ang sinasabi nila parang dapat OA ka. Hindi OA parang you just have to make yourself and your body more theatrical. Kumbaga, kasi sa TV, alam mo, ito lang eh. Pero in theater, parang kahit likod mo, kailangang umarte. Kasi may nasa balcony na kailangang makapanood. Different projection. Follow up ko lang, sorry. Ngayon na-experience mo parehas, di ba? Ano yung mga nagugustuhan mo sa pagpe-play sa theater at pag-aarte sa harap ng camera? Yung sa harap ng camera kasi yung parang you take your time. Tapos parang yung camera na nasa harap mo lang. Tapos wala kang sinasabi. Tapos ang dami-dami ng meaning. Kasi ang hirap nung gawin sa theater eh. Yung all those nuances na kahit naman nakaganto lang ako, ang dami kong sinasabi. Yung nasa balcony, hindi nila makikita all those things that's happening. Yun. Pero yung sa theater kasi parang, yun nga, bukas naman lahat ng senses mo. Kasi may set, may lights, meron kang blocking, meron kang kailangan puntahan dito, may music and all. Ang dami-dami. But at the same time, kailangan pwedeng maging totoo nung ginagawa mo. So, gusto kong tanungin si P kasi, well, matagal na sa mundo ng teatro eh. Pero at the same time, sa TV at sa movie, napapanood ka na rin ilang beses, especially post-pandemic eh. Ang dami mong projects. Pero this one is special for you. Pinost mo pa sa Instagram yung poster. Gaano kalaking honor for you to actually see your name up there finally? As in, wala po akong alam na magiging part ako nung billing. As in, yung una kong nakita yung poster when I was tagged sa poster, ang una kong ang napansin ay, my God, ang ganda ng poster namin. So, kay Justin Besana na gumawa ng poster namin. Ay, Justin Besana naman pala. Ang ganda ng poster namin. Sabi ko, ang ganda ng poster namin, my God. So, ang tagal ko doon. Tapos, nung nakita ko na, sabi ko, oh my God, yung name ko nandun. And it's the first time na mapasama yung aking pangalan sa top billing. Kasi sanay naman akong nandun yung pangalan ko dun sa Manila. At walang masama doon. Pero, oh my God, nandun ako, tatlo kami. Tapos during the shoot, hindi ko din iniisip na I'll be, parang may isa ako sa mga bida. Yung wala akong gano'n na Kasi parang... nakita mo naman yung mga kasama mo. Basahin natin yung unang pangalan. Sue Ramirez, Barbie Imperial, P. Palma. Gusto ko lang sabihin para talagang mamarka natin na alam mo, at saka hindi ka dapat talaga maya kasi pinagtrabahuhan mo. Thank you. In-earn mo yun. Sandali lang. Ba't naman nagiging tribute? Nandito po ako para mag-promote ng Hindi. Nagiging tribute. But which leads us to the point na talagang ang galing na now that you're promoting How to Stay a Nepo Baby, talagang it's giving talaga superstar power fee. At sana wag mo kaming makalimutan pagka nasa Broadway ka na. Hindi kasi ako talaga, lalo ako kasi syempre 3 dekada na akong umaarte, pero ako hindi na uubusan sa akin yung nafa-fangirl ako. Alam ni V kanina nga, habang nakaupo siya, tinignan ko pa yung damit niya. Kasi you just know na kapag ang artista tutok sa ginagawa niya at may dedication siya, malayong mararating niya. Dito sa How to Slay a Nepo Baby, dahil si Barbie to at si Sue, yung hindi na ibibigay ni Sue at ni Barbie na naibibigay ni Fee. Kasi 3 kayo doon na. Yun ang pressure. Are you feeling any pressure right now? Okay, yung una po, na hindi nila well, kasi diba may kanya-kanya tayong ambag sa movie. Ikaw, dito sa moving to. Unang-una, hindi po ako Nepo Baby dito sa pelikulang ito. So, yun po ang una kong ambag. And kailangan may magbigay ng aral dun sa mga Nepo Baby. And ako po yung isa sa nagpa-facilitate para magbigay ng aral dito sa mga Nepo Babies. Ipaliwanag muna natin sa ating audience. Ano nga ba ang Nepo Baby? Okay, in concept po yung mga Nepo Baby, yung nepotism po, yung parang nagkakaroon lang sila ng connection dahil at oportunidad at advantage
Because meron po silang, for example, ang mga magulang nila o kamag-anak nilang may-ari ng kumpanya. So, pagpasok nila kaagad, ay supervisor na. Yun po yung nepotismo na minsan naman, ano tawag dito, hindi naman natin sila masisisi kasi they are born into it. Pero I think ang sinasabi din ng pelikula, kung sino yung mas nabibigyan ng mas marami yung ine-expect from them. And also, there's a sense of community na kung naipakita na sa'yo itong komunidad na ito, ano yung gagawin mo para sa komunidad? Kasi nga, hindi ka naman nahirapan para makuha ang mga bagay-bagay na mayroon ka. So, I think yun yung sinasabi ng pelikula na, kasi, masaya naman, meron namang mga nepo babies na proud tayo, di ba? I mean, Prakana, si Vico Soto, but what is he doing in Pasig is amazing, di ba? So, kung ano yung ginagawa natin dun sa mga oportunidad, and in general, kapag nabigyan tayo ng isang bagay, isang oportunidad, ano yung ginagawa natin? Hindi lang sa mga sarili natin, but to our community, for other people. So, I think yun yung sinasabi nung gustong sabihin ng pelikula. Yeah. See, let's talk about yung premiere night ninyo. Kasi I heard that it was with a cause. Can you tell us more about it? Yes. Originally po kasi, ang premiere night namin ay Thursday na pagkatapos talaga ng bagyong Karina. So the night before, pinag-uusapan kung anong gagawin because ayaw naman nating lumabas na insensitive sa pinagdadaanan ng mga kababayan natin. So they delayed it and then they turned it into a donation drive. Nice. Even us na mga cast na syempre pag premiere night dapat bongga yung suot mo, ball gown ganyan. Sabi ko, okay po, tone down po tayo sa pagdadamit because again, we don't want to be insensitive with the experiences of ano. So ayun naman, natuwa kami kasi ang daming mga nag-donate ganyan, and also it's in cash and in kind. So until now po nakapost naman dun sa social media na How to Slay a Nepo Baby and Viva Films kung paano makakapag-donate in cash. Tapos yun po, nakakatuwa na it's a premiere night with a cause. And I think it's the first. If I'm not mistaken, don't quote me, I'll deny it. Pero parang isa yun sa mga first na ginawa na it's a donation drive but at the same time it's a premiere Nice. night. It's very admirable. Siya, hindi natin i-wish na laging may ganong mangyari sa atin, di ba? Pero just in case, that's a very good example to set. Di ba? I think magandang paalala din yan sa ating mga kapatid na until now, mag-donate pa rin tayo. Totoo. Kahit tapos na yung bagyo, di ba? May mga nangangailangan pa rin. Again, Mag-donate kung pa ano rin yung tayo. binigay sa ating blessing at opportunities, i-share natin. At eto nga, may blessing ka pa. Hindi pa tapos pala Sa yung Pinoy tribute. Pride. Gawad buhay! Okay, sabihin natin kung ano yung gawad buhay. Ang Gawad Buhay, nakakaloka! Ang Gawad Buhay po ay yearly binibigay ng PhilStage. Ang PhilStage po ay samahan ng mga professional theater companies dito sa Metro Manila. And I would like to think na the Gawad Buhay Awards is our local Tony Awards. Ayan. So, first time ko pong mabigyan ng award, and also that's the first time I was nominated. For the play, laro. For laro. Naman, Dami blessing. So yun po. So kaya po ang sarap-sarap nung pakiramdam na ma-recognize, ganyan. Pero ito from laro, kung saan ka nanalo ng Gawad Buhay, meron ka na namang isang play this year. Babalik ka ulit sa entablado ng Mula sa Buwan. Yes. Can you tell us more about your role as Rosana? Ano yung magiging bago? Yung role po ni Rosana, it's traditionally played by a woman, and I'm so happy na in 2022 ginawa ng outright queer character si Rosana. So I'm privileged and I'm humbled by the idea na I'm part of Rosana's history. Na pwede nang isama si Rosana sa lineage of memorable queer characters in Philippine theater. Bago po ang Mula sa Buwan ngayon, dahil may bago po kaming direktor, si Miko Angeles. So doon pa lamang po, mas sininsin po yung relationships of the characters. And also, mas hinighlight po yung mga bagay na I think hindi masyadong napapansin. For example, Mula sa Buwan is always
billed as a musical about love and defiance. And alam naman natin na it's a love story. Ang dali-daling paalsahin para sa mga Pilipino ng love story. Yan. Pero yung defiance aspect, ano ba yon? Ano ba yon? So ako personally, di ba, when we love a person, a concept or a job or whatever, it's already defiance in itself. Kasi kapag may minahal tayong isang bagay, maraming sinasabi yung ibang tao na dapat hindi ganito, dapat ganito lang. Pero when we stick to it, it's already defiance in itself. Yeah. So I think yun yung gusto namang sabihin ngayon ng Mula sa Buwan na let's defy. Let's defy. Pero Oo. let's sample also. Let's sample. Speaking of Hindi ka naman namin i-intro ng Hindi tayo extra para, talented. alam ko magaling ka magsalita, pero mas gusto ko Multi-talented, marinig di yung ba? boses mo. Pakita mo na yung talent. Nakakaloka. Okay. Sige, intro natin. Faith Palmos. Siyempre, ang Gawad Buhay Awardee, ladies and gentlemen. Don't forget, Pinoy Pride. Pinoy Pride, multi-talented. May poster. Nakakaloka. Okay. Okay, ready? Nais kong sumigaw, kayong nagsasabi na huwag akong magsalita, kayong nagpapangaral na ang ako ay di tama, ako'y sisigaw. Okay na ba yun? Wow! At nakaupo ka pa, ha? Sabi mo maaga pa. Halika nga, asan ba yung pamalo ko? Ha? Ang galing! Pamalo ka Pinaramdam talaga. na yung defiance, Galing. diba? Di ba tayo mga Pilipino, pag nahusayan tayo, hinahampas natin? Ah, yan. Kasi yung nanay ko ganun eh. Halika nga dito, nasa yung pamalo ko, ang galing. Galing mo. Yun. P, it's time to promote your movie. We cannot wait to see it. At congratulations. Thank you po. Yes, I would like to invite everybody to please watch How to Slay a Nepo Baby in cinemas nationwide, July 31st. Showing na po kami ngayon. So sana po ay panoorin ninyo. Kasama ko po dyan si Sue Ramirez, si Barbie Imperial at marami pa pong iba. Directed by Rod Marmol and distributed by Viva Films, produced by Happy Infinite Productions. At bago ko po pala sabihin, isa po, ang sarap po nung pakiramdam na ginawa namin tong pelikulang ito na sinusundan namin yung tamang oras ng shoot, yung pag-aalaga. Stricto talaga po. Eddie Garcia. Yes, and sana po mas suportahan po natin yung mga producers na sumusunod sa ganong aspeto dahil posible naman pong gumawa ng pelikula na lahat ay naaalagaan. Yun po. Fi, bago ka mag-promote ng Mula sa Buwan, pwede tanungin ko lang sino nag-ilaw kasi sobrang ganda. Do you remember? Okay, sige. Mamaya, ibulong mo sa akin, ha? Bubulong ko. Okay. Ito naman! Ayan, mababash ako dahil dito. Ang ganda kasi ng ilaw. Well, alam mo ba, may sasabihin ako sa'yo, sa pelikula, lagi ang kinakaibigan ko ay lighting director. It's a tip. Tay, anong kape gusto mo? Para yung lighting ko. Ayan, Sa susunod. Sa susunod yan ang gagawin Sana ko. aalamin mo. Sabi ni Dimple Romano, mula sa... Mula sa buwan. Yes po, ang Mula sa Buwan po. Magbabalik po kami mula August 16 to September 8 sa Samsung Performing Arts Theater. Again, kasama ko po dyan si Gab Pangilinan, Mike Salomon at ang bago naming Christian na si MC De La Cruz. Directed by Miko Angeles, produced by Barefoot Theater Collaborative. Ayan. Yes, ako po yan. Manood ka naman. Di ako dyan. Manood kayo, please. Thank you so much po. Maraming salamat at suportahan po natin ang pelikulang Pilipino at ang teatrong Pilipino. Yes! Kaya nga Pinoy Pride. Asan ang ambassador? Thank you, P. Maraming Thank you so much salamat. po. And congratulations in advance sa parehong teams ng Mula sa Buwan at How to Slay a Nepo Baby. Ito naman po ang ilan sa mga pinadala na selfie ng ating mga kapatid. Sabi ko sa'yo, yung ikaw lang bibig yung ko, nakita. parang yung bibig ko lagi nakabukas eh. P, thank you. Hello. Thank you. At, ayan, ay, cute yun ah. Ay, Oh, Team yes, si Dream. Tatay na
nanonood. pati si Bagets. Bagets. Team Stream. Team Stream. Cute. Ano nga kaya ang extra pang pag-good vibes nila tuwing Friday, ano? Ako munggo. Munggo. Kasi yung Hindi ulam munggo. pagka May ganun na. Biyernes. Munggo saka Tsaka fried pork chicken. chop. Yung iba pork Pork chop kami. Maraming salamat mga kapatid. Keep sending lamang po ang inyong mga selfies. At sagot na rin sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin po kung saang lugar kayo naroroon. At malay po ninyo, kayo po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At sa amin pong pagbabalik, huling araw na ng tapatan ng Team Dimples sa Team Justin this week. Kaya Team Bahay, boto at makicheer na para sa chance na manalo ng 500 pesos load. Abangan yan sa aming palarong pampasaya. Woo! Boto-boto lang mga kapatid. Team Dimples? Oy! Or Team Justin? Ano? Or Team Justin? Kanya na. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin yung paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. It's a fun and fabulous Friday. Kaya naman itutuloy-tuloy na natin ang saya dito sa Palaro Pampasaya! Ano kaya magiging diskarte ng ating team sa laro ngayon? Para sa mechanics, panoorin natin to. Palarong Pampasaya. Task the Ring. Ang mechanics. Huling araw na ang tapatan ng Team Dimples at Team Justin. Straw at ring ang bida sa relay na ito. Paunahan lang sa pagpasa ng ring sa susunod na player gamit ang straw. Kailangan lang maglakad at umikot sa upuan bago ito ipasa. Ang team na pinakamabilis, panalo. Alright, sa Team Bahay, pwede pa po kayong bumoto kung sino sa tingin nyo ang mananalo. Team Dimples pa rin ba? O Team Justin? Okay, unahin natin. Team Dimples, andyan si Jason at si Luis, ang ating mga intern. At si Justin naman, kasama si Maui at ang isa pa nating intern na si Ayan. Alright, ready na teams? Kaya na, ready? Okay, peso tayo. In 3, 2, 1, go! Go, Just! Go, Dims! Go, Dims! Ah, bilis ah. Hoy, bawal hawakan. No! Uy! Nauna bigla. Hoy, bawal hawakan. Go! Hindi ka siya! Ay! Last layer na! Oh no! May sasabihin ako sa'yo. Hindi kayo nung malaki yung buta. Wait! To prove a point, sige nga tayo mong kuhain. Kasi mali. Ano nangyari? Maliit yung butas. Hindi kasha. My God! Try natin. Diba? Kasha! Oo, pero maliit. Mahiliit. Kaya di ba nakita mo, sabi ko, Oh guys, nagre-reklamo sila maliit. Eh sino ba kumuha? Oh. kasi kanina di ba nung nakuha na siya, tingnan ko pa ng malaki dito. Yan, hoy! Alright! Bili tayo ng manalo, Mama Dips. Ating ruleta, yan na, 500 pesos na load. Ready na ba? Ready na? Sorry, hindi umabot. Ayan. Okay, go. Just. Diba, nanalo na naman ni. Tingnan, di pa sila tapos. Hindi pa sila tapos. Ayan! Sino nanalo? Congratulations! Leonora Frances Cabile! 500 pesos! Oh, Hindi sa dulo. Ganyan. Okay. Yun!
consequence po ay si... Ikaw na maglagay. Okay, at dahil naglalagay pa po sila ng consequence sa mga talunan, ngayon naman po ay may nanalo, no? Sa ating kagawa ka ako contest by Sulit TV, congratulations po to Anthony Marquez. Sabi niya, dagdag pampasaya ko ang magluluto na naman ang mahal kong asawa ng paborito kong ginisang munggo. Watching from Bulacan. Oy, Team Munggo. Panalo rin po si JM De La Cruz. Sabi niya, lagi naming pampasaya ang panonood ng TV5 shows, especially ang Good Morning Kapatid. Thank you po. Watching from Capas Tarlac. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong Sulit TV. And that is it para sa ating Extra Delightful Friday. Isang makubulang umaga ang naitid po namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo sa Lunes, mga kapatid. At susunod na ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at ng weekend at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning!